Sa mga viewers natin na nagtatanong kung paano daw maging koneksyon nito na mayroon tayong mixer, ito equalizer, maximizer at saka crossover. So pwede dito idol, dual amplifier, pwede tatlong amplifier. So nakadepende lang yan ano. So dito wala pa tayong power amplifier, naka-integrated amplifier pa lang tayo dito. Pero ipapakita natin dito na may mga connector tayo na pwede magamit sa ating mga power amplifier na nanggagaling dito sa ating crossover. So dito idol, ito yung magiging connection natin dito. So pwede nyo pagpilian, mapamuno, stereo man tayo dito. May mga connector tayo na magagamit dito. So ito yung ating mga connector dito. So marami tayong connector. Ayan ano, may pang-integrated amplifier tayo dito at saka merong pang-power amplifier na connector. So may pang-mono din tayo na connector dito. So limbawa, dito muna tayo mag-uumpisa sa ating crossover dito dahil dito tayo magko-connect ng ating dual amplifier o tatlong amplifier para sa 3-way or naka-mono man tayo. So yung ating crossover dito idol, lahat ng output nito ay naka-XLR ano. Hindi katulad sa ating equalizer at saka maximizer, mayroong TS output siya. Pero dito, puro XLR output yung ating crossover dito. So magagamit natin dito ng mga connector sa kanyang output. XLR female ang magagamit natin dito. Ayan. So mayroong tayong 2-way dito. Naka 2-way stereo tayo dito. Ayan. So may guide naman siya dito kung anong nakamark dito. Sundan lang natin kung anong nakabaon at saka nakaangat. Ito yung dalawang item na to. Itong sum naman, low sum, kapag nakabaon siya, yun ay naka-engage siya. No? Ayan. Ayan siya yung ating crossover. So, limbawa, naka 2-way stereo tayo dito. Dahil nakabaon yung kaliwa, nakaangat yung nasa kanan. Kung nakikita nyo yan, itong nasa baba. Ayan ano, yan ang guide niya. Ito naman yung mono dito nasa taas, angat yung nasa kaliwa, nakabaon naman yung nasa kanan. Kapag nakaangat yung dalawa na to, naka 3-way stereo naman siya. So, dito, halimbawa, naka 2-way stereo tayo dito sa ating crossover. So, dito idol, ipapakita natin dito na ito, magagamit din natin ito sa mga power amplifier. So kapag naka 2-way stereo tayo dito, gamit yung ating crossover o gagamit tayo ng power amplifier, so ito naman yung mga connector na magagamit natin dito. Mga XLR na to, ano? So dalawang pares po dapat yan. So itong isang pares natin, XLR male to XLR female, magagamit natin ito sa ating low output. Halimbawa, gagamitin itong unang pares natin na connector sa low output dito. Output tayo dito sa ating channel 1 at saka channel 2. Ayan. Tapos, ito ngayon ipupunta natin sa ating mga power amplifier. Channel 1, channel 2 lang din yan. So, yan ang ating mga connector para sa ating power amplifier. Itong pangalawang pares natin na connector, same lang din. High output naman ito dahil naka 2-way stereo tayo dito. Channel 1, channel 2. Ito rin ngayon yung ipupunta natin sa ating power amplifier na gagamitin na pang high. Ito. So, naka XLR. So, yan ang ating mga connector magagamit sa ating pang power amplifier. So ngayon, naka 2-way stereo tayo dito. So paano naman ngayon kapag naka-mono tayo dito gamit yung ating mga power amplifier. So dito, ito pa rin yung gagamitin natin ng mga connector. So kapag naka-mono tayo dito, ito magagamit natin dito. Itong low sum, tapos low mid, tapos itong sa channel 2 natin high at saka high mid. So ito, alisin lang natin muna ito Ayan. So makikita natin dito. So kapag nakamuno tayo dito sa ating crossover, ang pipindutin natin dito, iangat natin sa kaliwa, ibaw natin yung nasa kanan. So nakamuno 4-way na tayo dito. So ang output nito, bawat output nito, isang power amplifier kung papunta sa ating power amplifier. So halimbawa, itong connector natin na una, gagamitin natin sa ating pang low o low sum. Ito lang siya. Single na XLR female to XLR male. So output tayo dito sa ating low sum. Papunta ito ngayon sa isa nating power amplifier. So naka-parallel input siya. Isa lang ang gagamitin natin na connector. So itong ating pangalawa, low mid. Same connector lang din. Single connector lang din. XLR female to XLR male. So output tayo dito. Ayan, papunta na ito sa ating pang low na power amplifier. So yung high dito sa channel 1, not use. So yung magagamit natin dito, itong mid-high ng ating channel 2. So same connector ulit. Itong mid-high ang magagamit natin dito na connector. Ito lang din XLR ulit. Output tayo dito sa ating pang mid-high. Papunta ito ngayon sa pangatlo nating amplifier. So last connector natin, gagamitin natin sa ating pang high. Ito. So nakamono pa rin tayo. Ito. XLR male to XLR female. So papunta na ito ngayon sa isa nating power amplifier. So apat na amplifier natin magagamit natin dito. 1, 2, 3, 4. So yan ang magagamit natin na connector kapag naka power amplifier connector or amplifier ang gagamitin natin dito sa ating
crossover. So paano naman ngayon kapag integrated na amplifier ang gagamitin natin? So magpapalit tayo ng connector. Alisin natin yung mga connector na to, papalit tayo ng mga ibang connector dito na pang integrated amplifier natin. So ibalik natin sa two-way stereo ulit yung ating mode dito. So iangat natin na sa kanan, ibaw natin yun sa kaliwa. So naka two-way stereo ulit tayo dito. So magagamit natin na connector dito dahil naka-intake tayo. So same XLR pa rin, pero ang dulo male RCA na. Itong connector na to. XLR pa rin, dual XLR female to dual male RCA na. So output ito sa ating low, channel 2 at saka low ng ating channel 1. Papunta ito ngayon sa ating integrated na amplifier na pang low. Ayan. Dahil naka two-way tayo dito, itong isa nating connector o pangalawang connector, same connector, dual XLR female to dual male RCA, output dito sa ating high output ng ating channel 1, channel 2. Papunta ito ngayon sa pang-high natin na amplifier. So naka-intake pa rin yung ating amplifier dito. Kung naka 3-way stereo tayo dito, itong mid at saka mid sa channel 2 at saka channel 1, same lang din ang connection nito. Kung ano ang connection natin dito sa low at saka sa high, gayahin na lang natin yan kapag naka 3-way stereo tayo dito. So ngayon idol, paano naman kapag nakamono tayo papunta sa ating integrated amplifier? So ganito lang siya, no? Alisin natin itong mga connector natin ulit, papalit tayo ng panibagong connector natin. So ito na yung connector natin kapag nakamono yung ating crossover dito papunta sa ating integrated amplifier. So ipalit natin yung ating mode dito. So dahil nakamono, iangat natin na sa kaliwa, ibaw natin yun na sa kanan para maging mono 4-way siya. So pwede natin gamitin dito low, mid, or low sum, ano? So pwede naman na low, itong low sum na to, saka high, mid, at saka itong high. So pwede tatlo yan. Pwede natin gamitin ng apat yan. So ito naman yung connector na gagamitin natin. Itong XLR female to dual male RCA. So naging single na siya, itong XLR natin. Papunta ito ngayon sa isa nating amplifier na pang low. So pag may low sum, ibig sabihin nag-i-increase yung ating low dito kapag naka-engage yung ating low sum na ito. So nakabaon po siya, no? So halimbawa gagamitin natin dito itong low sum natin, itong pang low, tapos yung high mid natin dito sa ating channel 2 na. So same connector lang din. So tatlong amplifier gagamitin natin. So ito pa rin yung connector na to, XLR female to dual male RCA. Output dito sa ating high mid, papunta ito sa ating pang mid na amplifier. Integrated ulit yan. So itong ating pangatlo na connector, ito XLR female pa rin to dual male RCA. So output dito sa ating high output sa channel 2, papunta ito ngayon sa ating pang high na amplifier. So nakamono yan, ano? Yan ang ating naging connection dito papunta sa ating mga integrated amplifier or nakamono output tayo dito sa ating crossover. So dahil meron na tayong connection dito papunta sa ating mga amplifier, ito na ngayon idagdag na natin itong ating magiging connection dito, itong ating crossover at saka maximizer. Dugtong na natin ito ngayon sa ating magiging setup dito. So nasa gitna yung ating maximizer, tapos sa taas yung ating equalizer dito. Ito na yung ating equalizer, ito yung ating maximizer, ito na ngayon yung ating crossover dito. So ang gagawin lang natin dito idol, mag-output lang tayo dito sa ating maximizer, papunta rito sa input ng ating crossover. Ayan, output sa channel B at saka channel A, mag-i-input lang dito sa ating crossover. So itong ating connector, XLR ang gagamitin natin dito. Itong ating connector, XLR female to XLR male. So gamitin natin sa channel A at saka channel B, mag-input sa channel 1 at saka channel 2. So output tayo dito sa ating maximizer sa channel B at saka output sa channel A, ayan. Mag-input lang tayo dito sa ating crossover, channel 1 at saka channel 2. Ayan. So itong XLR male natin. Input dito, ganoon lang din dito sa channel 2. Ayan. Sunod natin na maging connection mula dito sa output ng ating equalizer, papunta naman dito sa input ng ating maximizer. So ganun pa rin yung connector na magagamit natin dito. XLR pa rin. XLR male to XLR female. Ito na siya. Ayan. So output tayo dito sa ating equalizer, channel 1, channel 2, papunta lang ito sa ating channel B input at saka channel A ng ating maximizer dito. Ayan. Ito na yung ating nagiging connection. Buo na yung ating naging setup dito mula sa ating equalizer, maximizer, crossover at saka amplifier kung ano man ang magiging mode ng ating crossover dito. So, ang pinakalas natin dito na gagawin, output ng ating audio mixer, papunta na ngayon sa input ng ating equalizer dito. So, na yung connector natin, dual mono TS sa dual XLR male. So, output lang tayo dito sa ating main output ng ating mixer, left and right output, tapos papunta na itong ating XLR male sa ating input ng ating equalizer dito. Channel 1 at saka channel 2. So, ito na yung ating magiging connection dito. Ayan na.
So ready to sound check na yan.